Pinagpala pong umaga muli sa inyo lahat. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Pagkama ito. Sabi nyo, laging tatandaan. Mahal kayo ng Diyos. Amen? Kaya nga sa oras na ito, bagamat may mga pagkakataon na ganitong mga pag-ulan, tuwing buwan ng ganito, nararamdaman natin talaga sa Pilipinas. Salamat pa rin sa Panginoon dahil hindi natin nararanasan yung mga paglubog sa ibang lugar. Amen? Kaya nga dito, sanay na tayo eh. Kaya nga, kanina, yung mga manunugtog talagang nalubog sila. Tumirit pa kaya yung motor nila, pero hindi naging handa. Amen. Maraming ganyan din tayo na hindi naging handa yung mga pagsilbi natin sa Panginoon dahil tandaan nyo ito, hindi magiging halaga lang yan. Bibless kayo ng Panginoon, lalong-lalo kung kayo naglilingkod ng ministry sa ating Diyos na buhay. Amen? Hindi po ay handaan natin ang ating mga sarili at maraming salamat sa mga bagong pamilya sila. Oo, pamilya sila ng mga taga-tansak. Di ba kayo sakit? Yan po yung mga padala ng ating Panginoon. Dito kasi sa house of prayer, dito na kayo. Pinakikilala namin dito ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pinaniniwalaan lang namin dito kung ano yung nakalagay sa Biblia. Pero yung hindi nakalagay sa Biblia, hindi po namin yan pinaniniwalaan. Amen? Kaya muli, hanggang natin ang ating sarili sa ating topic ngayon. Ano ba yung topic natin ngayon? Sige po. Ito yung byuda at ang kanyang langis. Diyan po iikot yung ating mensahe ngayong umaga. Dahil kada kararasan o kadalasan talaga may mga byuda na isa hindi natin alam kung paano sila mabubuhay. Dahil nung panahon nila. Kaya nga, titignan natin habang maraming tao ang masaya, marami din malungkot. Kadalasan, pakiramdam natin na parang wala na ang lahat sa ating buhay. Minsan kasi ang tao, pag nawalan lang ng cellphone, nawawala na sa sarili niya. Internet nga lang ngayon. Diba? At na maubusong pera. Makapaglagay lang ng wifi. Diba? Yan ang buhay ngayon. Kaya, minsan nawala ka lang ng jowa. Wala ka na. Malungkot ka na. Diba? 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 Hindi dapat ganoon na nangyayari sa ating mga buhay. Yan ang kaibahan sa anak ng Diyos. Amen? Kasi tayo mga anak ng Diyos, kahit marami tayong pinagdadaanan, kahit marami tayong nawawala sa ating buhay, winupon. Nalalagpasan natin ito. Ganoon ang mga anak ng Diyos. Magkaya ni Hope na lagi ko sinasabi rito na naway basahin nyo sa bahay yung buhay niyo na lahat ng buhay niya ay nawala. Nawalan siya ng 10 anak, nawalan siya ng kabuhayan, nawalan ng magandang kalusugan. Ang sabi niya nga sa verse 1, sabi niya, verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-alit ang ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Next. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi. Purihin ang Diyos. Amen? Kaya dito, ang ating itong si Job, nagpupuri pa sa Diyos sa kabila ng kanyang nararanasan. Ikaw, kaya mo ba yun? Alam nyo, mintik ako sa inyo. Ito ay isang makabuluhang sikreto ng isang taong nagtitiwala sa Diyos.
Alam mo yung experience ko lang bilang isang mananampalataya, hindi pa ako pastor. Ito po ang aking natutunan, lalo na ngayon ako naging isa ng pastor. Alam niyo, huwag niyong gawin negative ang lahat ng mga nangyayari sa inyo. Believe me. Laging pag may nangyayari sa inyong buhay, kahirapan man ito o problema man ito, ang sagot ng Diyos yan magiging positive. Amen? At tandaan nyo yan din na binubuhay ni Job. Kaya nga, kung ikaw isa ng anak ng Diyos, isinubo mo na yung sarili mo sa ating Panginoong Isus, wala ka nang dapat ipag-alala. Like Job. Kailangan mo bang maranasan ko, Pastor? Kung mga ganitong kahirapan, yes. Alam mo ba, sa kabila ng kahirapan na yan, yan yung makikita yung biyaya ng Diyos. May Diyos ka man wala, dadanas ka eh. Pero ang pinakamaganda rito, na kung ikaw isa anak na ng Diyos at dumadanas ka ng mga problema sa buhay, may blessing yan. Alam mo, napakahirap na wato na ito. Isipin mo, nagbola din ako, nakilala ko Panginoon sa Kristo. Dinanas ako ng mga iba't ibang pagsubok, pero ibig sabihin, blessing pala ito. Blessing po yan. Mahirap nung maintindihan yan. Dahil totoo lang, ang pagbabago ng bawat isa, Diyos lang po ang may gusto niya. Pag kumilos ka, ikilos din ang Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga lalo na kapag tayo sinuko mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kasi totoo naman, may mga tagupa tayong mga kasalanan hanggang ngayon. Kaya nga sa kabila ng mga pagsubok, pero tayo kaagapay sa pamagitan. Nakalin po, kailangan nyo magbasa ng Bible. Kaya nga nagkakaroon tayo ng Bible study, cell group, upang maranasan natin yung biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi tayo magbabasa, hindi natin mauunawaan. At kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan po ito, habang lumalalim kayo sa Panginoon, ang diablo hindi po itigil. Kasi dati, nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, nakampili siya. Pero ngayon, kaaway niyo na siya. Kaya, maging malakas kayo, tandaan niyo lang lahat ng mga pagsubok na nangyayari sa buhay niyo. Iluhod mo sa Diyos. Huwag kayo mag-iinsisyon sa sarili mo dahil lang, hindi kayo magkatagumpay. Amen? Kaya nga dito, daranas tayo ng iba't ibang pagsubok, pero ang Panginoon ang ikilos para tayo ay magtagumpay. Marami kasing tao masyadong emotional. May pinagdadaanan, of course, talagang ganoon. Pag may pinagdadaanan tayo, di ba, talagang emotional tayo. Ang problem, maraming mga tao sobrang emotional. Maraming mga kadramahan sa ating mga buhay. Ganoon ang nangyayari. Bakit? Next, we Filipinos are very emotional people. Sabi dyan. Puno tayo ng drama sa buhay. Yan ang buhay natin mga Pilipino eh. Emotional tayo. Benta-benta ka sa atin mga k-drama na yan. Ang hilig natin manood, di ba? Korean novela. Alam mo ko, pag nanonood na yan, inisip mo na po. Naiiyak ka pa eh. Yung pa sa akin, nung araw, yung mga anak ko maliliit, mga dalaga, nasa Australia. Sabi ko, ano pa kayo? Hindi kayo, maghapon na kayo nanonood ng Korea na yan. Yung Full House ba? Oo, dati. Diba? Oo, yung Full House. Maghapon na kayo nanonood niya. Ano kaya sa inyo? Ako naman, curious ako. Wala na sila sinala ko, eh CD pa nun eh. Diba? Oo, CD. Hindi ko kumuha kumingin. VCD. Diba? Sabi ko ba? Maganda ba yung story nito? Full House. Justin. Para minsan, nasa atin eh. Diba sabi nga niya, mahilig daw ang mga Pilipino sa mga drama. Kaya nga, yung emosyon, nakukuha natin sa mga pinanonood natin. Kaya mahalaga na control natin because our emotion are powerful. Ang laki ko na nagagawa
Tatawagin ko lang, nagkatinginan kayo, nagbago na niya. Nagsundo pa na. Diba nakikita natin yan? Nagtubuhan na. Dahil saan? Sa emosyon. May marinig ka na hindi maganda. Yan ang mangyayari sa buhay natin. Hindi natin kayang kontrolin minsan ang ating sarili. Meron kang hindi natin na hindi magandang salita sa kapitbahay mo ang hindi. Away. At napakaraming mga tao sa panahon na yun na nagpapakamatay dahil sa emosyon. Kaya ngayon ang mga bata na sensitive. Bakit? Noong panahon kasi natin, konting mali, palo. Tama, Noong araw, wala naman tayo nakikita ng mga Tama. sa FB ng mga ganyan mga problema. Ngayon, alam na ng bata. Nagkakaroon na sila na nahuhubog na yung kaisipan nila. Diba, nung araw nga sa Amerika, hindi mo pwedeng galawin yung mga bata. Pero ngayon sa atin, gano'n na rin. Kaya nangyayari, iba na yung nagiging kultura ng mga Pilipino. Kaya yung mga bata ngayon, nagiging matigas ang ulo. Amen? Mga araw, talagang alala kong araw, pag naligo ko sa palaisdaan dyan, sa likod na school, siyempre, ano ko to, mga 6 na taon. Tatakas ka sa nanay mo, bubutubal ka to, maliligo. Yan, mga sagakanis yun, mga kasama mo yun. Siyempre, pag uwi mo, hindi naman alam na nanay mo kung nasaan ka, pupuntahan ka ron. Kaya naranasan ko yung nakapingkayal ako, nakatali yung kamay ko, uhog ko, luha ko. Ang pala nun, hindi ko na yung ulit. Bakit? Kasi mahal tayo ng magulang natin. Ganun din ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Pakapakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ito, sa ikalawang hari, chapter 4, verse 1 to 7, tingnan natin ito. Sabi nito, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y nabuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gusto kong gawing alipin ang isa sa mga pinagkakautangan namin. Next. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Next. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggang mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at ang lahat na lalagyan na nahiram mo'y punuin mo ng langis. Na nasa bahay mo, itabi mo ang mga napuno na. Umuwi na ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan. Habang mga ito ay dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Next. Hindi alam na nila na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na po lahat, sagot ng kanyang mga anak at tumigil na nga ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong pag-iinan. Pwede po tayong tumigil at tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, bagamat mahirap ang panahon, Panginoon, pero salamat dahil nakasamba kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng pagkunawa at naway nakilain mo, Panginoon, ang iyong gagamitin sa lugar na ito, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo. In Jesus' mighty name, amen and amen.